Hindi nga, bakit tayo nagsisimba? Eh dahil kay Kristo. At wala na dapat iba. So, ano pa ang ibig sabihin sa pananampalataya pa? Sabi na naman ng simbahan, simulat sa krus natin, di ba? Ang misa ay siyang bukal at rurok ng buhay Kristiyano. Isang oras lang naman, kapalit ng walang hanggan. Hinihintay ka niya araw-araw sa hapag. Ako po si Emmanuel Fabio. Ngayon po ay nakatira dito sa Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Ngayon ay kasalukuyan po akong namamasukan sa parokya ng Santo Niño sa Kalumpit, Bulacan. Nagsimula ako sa Divine Mercy, driver, nagmaneho kay Father Vic. Tapos naging sakristan mayor. Yun, tuloy-tuloy na. Pangga all around naman, tumutulong din ako sa paglilinis ng simbahan noon. Tapos nag-aayos ng mga gamit. Yun. Basta lahat kung ano yung pwedeng gawin sa simbahan, ginagawa ko rin. Samadan ng taga-Cubao, Quezon City ay kakasal kay Bernice Tequila ng pagpapatlong. Pagdiriwang ng mga banal na misa, ang babalikan talaga natin ay mga kasulatan. Binanggit na nga ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 10 at saka hanggang Kabanata 11. Ang salitang pagsasama-sama na nakakabit sa hapag, pagkain. Ewan ko, para mga Pilipino din, ano? Gusto magsama-sama, kakain tayo. Noong unang panahon, ganun din. At huwag natin kalilimutan, ito ay pagiging tapat nila sa mga bilin ni Jesus. Natandaan natin before Christ, bago ang ating Panginoon may pako sa krus, nagpahapunan muna siya. At doon sa hapunan, ang bilin niya, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. So yung unang mga pagsasama-sama ng mga unang Kristiyano, pagsunod sa bilin na yon, nagsasama-sama sila para kumain. Ito ay pagsasama-sama na magpaghahati-hati ng tinapay ang tawag nila. Kung saan, malinaw din sa kanila, ang pinaghahati-hati nilang tinapay ay hindi basta pagkain, hindi basta tinapay. Ito'y pagsunod sa sinabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang aking katawan, kanin ninyo. Kaya ang linaw sa kanila ng pagsama-sama nila. Malilit lang grupo, hindi katulad natin ngayon. Siguro marami na kung makatatlumpu sa isang lugar na magsasama-sama. Pero malinaw sa kanilang lahat, ang kanilang pinaghahati-hati ay ang katawan at dugo ni Kristo. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to pray. Our Father, Malinaw na kapag ang mga Katoliko ay nagtitipon sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ang pagtitipon na to ay pagpapakita ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. So hindi ito isolated na pagdiriwang, kundi sila ay tinawag upang muli nilang gunitain at sariwain yung ginawang pagsasakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Panginoong Jesus, Señor Santo Niño, aming Diyos at Nagkaligtas, pinili mong magpakumbaba at magkatawang tao upang kami ay bigyan ng kaligtasan. Turuan mo kami paligpagilad mo sa lahat ng bagay upang kalawaran ang hantong sa pangako ng Panginoon. Gawin mo na ang aming puso ay mag-dispose ng iyong Espiritu. Ang tatay ko, sakristan din.
Tapos, nung lumalaki kami, pag dinadala kami ng tatay ko, pag nagsisimba, sa sakristi kami dinadala. Kaya nung ako'y bata, natatandaan ko, ang trabaho ko pag nagsisimba, taga-kuliling ako pag nagkukumunyon. Kasi yung kuliling habang nagkukumunyon, di tumitigil nung araw nung bata kami Yun lang natatandaan ko Tapos, nung gumraduate ako ng high school, nag-decide ako na pumunta ng Maynila. Doon na nga ako napasok sa simbahan. So, nung umpisa, naglilinis lang ako ng simbahan. Boy ako ng simbahan noon sa Caloocan. Tapos, nagustuhan ako ng pare, si Monsignor de Vera. Mabagsik yun, parang ugaling Kastila Pero siya nagturo sa akin ng pag-aayos ng kung paano i-ayos yung chalice. Pag hinahanda mo, kasi dapat yung krus nakaharap sa pare. Pagka nilalagay yung mga purificator, dapat yung krus nakaharap sa pare. Kaya siya nagturo sa akin yung pag-aayos ng alak, tubig, yun. Yun ang naging mentor ko doon sa pag-aayos ng gamit. Sa umaga, iayos mo yung mga gamit. Titignan mo yung lahat. Yung mga kandila na ilalagay sa altar, yung mga chalice na gagamitin, yung mga libro. Basta i-prepare mo yung pagmimisahan ng pare na pagdating niya, magmimisa na lang siya. Wala, baga, kumpleto na lahat. Wala nang kulang. Kulang na to. Okay, number 1, ang misa is a sacrifice. And speaking of it as a sacrifice, ito yung muling pag-aalay ni Jesus ng kanyang katawan at dugo para tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan, tubusin tayo sa kasalanan. Ngayon ay, bakit sinasabi natin na muli ito na paggawa ng sakripisyo ni Jesus? Dahil ang misang ito na ginagawa natin, hindi lang isang ritual, kundi ay maraming mga simbolo. Ano yung mga simbolong andi dito? Ando doon yung hostya, bread yan, pero sinisimbolize niyan, okay? Hindi lamang ordinaryong tinapay, kundi yan mismo yung katawan ni Jesus. Yung alak, okay, tingin natin dito mompo, pero yan mismo yung dugo ni Jesus. Paano nangyari yon? Si St. Thomas Aquinas, meron siyang kinoy na term na transubstantiation. Dahil sa ginagawa ng pare during consecration, sasabihin niya dito na this is my body, this is my blood. Okay? Yun na yung kumbaga ay hudyat, na nabago mo yung forma ng tinapay at saka dugo. Naging ito ay katawan at dugo na ni Jesus. The substance itself changes. Okay? So kaya sinabi natin na, well, si Jesus yan. Hindi yan yung tipong ordinaryong ritual lang na binubuo ng mga salita at ng iba't ibang bahagi. Kaya yung encounter na yan ay totoong encounter, concrete encounter between Christ and the people. And then, wag nating kalilimutan, meron pa ring sense ng pagkawala ni Lord. Sa isang bahagi kasi namatay, at muling nabuhay, but yung kanilang awareness and consciousness ng muling nabuhay ni Kristo had to be really lalamin pa, palalakasin pa. And one of the things na ginagamit ng panahon yun, yung pagsasama-sama. Pinag-uusap-usapan nila yung mga nangyari. Pinag-uusap-usapan nila yung mga ibinibilin sa kanila. Kaya yung ma-achieve nila sa pagsasama-sama, napakarami ang isa. To partake. Maghati-hati doon sa sinasabing ang katawan ni Kristo. Una yon kasi napakalaking halaga nila sa kanila noon na si Lord, wala na pero narito pa rin. Wala na, pero narito pa rin. How? Sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Second, narito rin yung makapagnilay sila sa salita.
Remember, nung panahon ito, wala pang Bible as we know. Pero meron ng mga fragments ng iba't ibang mga kinukonsider nilang salita. Galing sa mga apostoles, galing kay San Pablo, kay San Pedro, na minsan pinaghahati-hatian nila sa pamamagitan ng pagbasa at pagninilay. So nananalangin sila sa salita. Pero hindi pa doon natatapos. Kinukwento ko nga, pag binalikan ninyo yung gawa ng mga apostoles, Kabanata 2, may part doon from 42, 43, 44 na talata. Mababasa nyo doon. Pag nagsasama-sama sila, umaalis sila na walang pangangailangan. Isa rin yung gusto nilang ma-achieve pag nagsasama-sama, na magtulong-tulungan bilang isang sambayanan, bilang isang simbahan. So, yun yung parang meaning lagi ng pagsasama-sama nila. Nagsasama-sama para matanggap si Jesus, nagsasama-sama para makapagnilay sa salita, at nagsasama-sama para makapagtulong-tulong. Nagkakaroon ka ng malasakit sa loob ng simbahan, o ibig sabihin sa mga gamit, hindi lang doon, kundi nagkakaroon ka rin ng doon sa mga tao na nandoon sa paligid mo. Yung kakaroon ka naman ng maging sensitive ka naman sa kung ano yung pangangailangan nila, kung ano yung kung pwede mong gawin kahit na labas na doon sa tungkulin mo dahil sa mahal mo yung simbahan, gagawin mo kahit na hindi mo na dapat ginagawa yon. Nung unang panahon, malaking iba ng kaunti, ha? Well, malaking iba ng kaunti in the sense na, siyempre, mas kakaunti, eh. At nung panahon una, hindi simbahan na katulad ng meron tayo ngayon. Ang tawag nga nung una, sa mga unang simbahan, alam niyo kung ano? Domus Ecclesiae. Anong ibig sabihin ng Domus Ecclesiae? Simbahang bahay. Dahil wala namang official na mga simbahan noon, walang chapel. Ang ginagawa ng mga unang Kristiyano, yung bahay nila, binubukas nila sa kanilang komunidad para doon isagawa ang pagdiriwa. Noon, ang altar nasa gitna. Ang lamesa. Kasi ang altar ay isang lamesa kung saan yung pagkain na paghahati-hatian ay naroon. So, doon sila nagsisharing, breaking of the bread ang tawag, eh. Kaya maisip nyo, imagine niyo, po sa lamesa, ang namumuno, pari, o isang apostoles, at yung paghahati-hatian siya ay naghahati. Tapos idinidistribute niya. Hindi katulad ng communion natin, pipila tayo. Ang panahon yun, ang communion, ibibigay. Ibibigay. More parang family-like. Parang pamilya, nakaupo kayo sa hapag at nagdiriwang kayo sama-sama at naghahati-hati kayo. So kaya community dahil binubuo ito ng maraming tao. Hindi ito, kumbaga binubuo lang ng pare na siyang nagbimisa. Hindi rin ito dinadaluhan ng isang individual lang, kundi maraming tao, maraming mamamayan, iisang adikain, isang pananampalataya, nagkatipon-tipon, kaya pamayanan ng Diyos ang tawag dito. Sana maisip natin to. Noong unang panahon, dahil lalo noong una, walang libro ang pagdiriwang na ito. It's something that has been parang natural na lumalabas sa kanila bilang sambayanan. Pero ang kanilang pinagbabasihan ay kung ano yung itinuro sa kanila. Outside of that, may mga dagdag na. Kasi iba't ibang kultura ay nagsasama-sama. Iba't ibang isang tao ang kasama mo, hindi naman naintindihan yung sinasabing iba. So, kailangan nilang mag-adjust. In fact, kahit yung binabasa, noong unang panahon magkakaiba. Kasi kung ano yung hawak mong letter, o anumang hawak mong galing sa scriptures, yun ang babasahin mo, hindi kung dahil pare-pareho kayong ganun kalaki ang hawak ninyo. Wala nang canon of the Bible. So noong unang panahon, sadyang magkakaiba na ang practices, pero tatandaan natin to. No? From the very beginning, mula nung simulat sa pulpa, laging iisang kwento. Ngayon sa simpleng pamamaraan, maiintindihan ng mga mananampalataya na ito ay sagradong muling pagsasakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo dahil ang mga binibigkas ng pare, ito yung mga salita na binigkas mismo ni Jesus. So yung pare ay instrumento para muling maipabatid sa tao, maipakita sa tao, sariwain sa tao ang sakripisyong ito sa Kalbaryo. Kung ano man yung parts, nung unang ginagawa, yung pa rin ang parts hanggang sa panahon natin. Ang nadadagdag lang ay yung mga iba't ibang detalye. Isipin niyo ang kanta. Kailan nagsimula ang kanta? Napalagay niyo, tuwing kakanta tayo sa misa, iba't iba, no? Pero yung kanta na dagdag pa lang yan. Nung una, wala naman sigurong kumakanta unless gusto nilang kumanta bilang community. Pero walang official songs, walang official hymn, walang entrance hymn, walang... Pero ngayon meron na.
So all of this, nadadagdag, supposedly to help na mas mapalalim yung celebration. Nag-ano ako ng music sa simbahan, di ba? Parang pagka yung celebration kasi lalo pagka yung naging very successful yung celebration, yung bang alive na alive, tapos maraming tao, ganyan. Matcha-challenge ka yung sa gagawin mo. Tapos pagka yung naging successful yung event mo, parang satisfying naman yung mga ganong pag nairaos na kahit pagod ka, ganon. After nun, parang magasulit yung pagod mo. Yung pagdiriwang na ginagawa natin, isang pagdiriwang pa rin na nagaganap sapagkat yung basic na sinasabi as parang i-describe ng anong unang panahon, nangyayari pa rin ngayon. Yung pagbasa ng salita ng Diyos, paghati ng tinapay, alam nyo, pati nga koleksyon. Nung unang panahon, may koleksyon. Nung unang panahon, sinabi na, merong panalangin ng bayan. Kaya yung format natin ng panalangin ng bayan, ginagawa pa ngayon. Pero pinabago lang natin yung ilang laman. Meron din yung sermon. Yung sermon sa diyang bahagi na nung unang panahon, may sermon lagi pagkatapos ng pagbasa ng salita ng Diyos. Tinan nyo, part na yan nung naging development at evolusyon ng pagdiriwang ng banal na misa. Nung bata-bata ako, parang dumarating yung pagkakataon na parang gusto kong mag-iba naman ng trabaho. Siguro kung iba yung trabaho ko, baka mayaman na ako. Ganun, parang gano'n. Minsan dumarating yung gano'n, hindi naman, normal naman sa tao yun, di ba? Parang naghahanap ka o kaya minsan maiinggit ka doon sa mga nakikita mo. Pero ano naman, yung mga passing lang yung mga ganong moment kasi sabi ko, ito na talaga yung tawag sa akin ng Panginoon na dito ka, ito talaga buhay mo ganun. Tinawag natin itong encounter dahil hindi lang unang-una nagkikita-kita ay yung mga tao na maaaring hindi magkakakilala. Sa loob ng simbahan, magkakatabi sila. Meron silang mga gestures katulad ng sign of peace. Diba? Ang encounter dito, more than the encounter of each human being na bumubuo ng isang community, yung pong hostya na itinataas ng pare at yung alak na itinataas ng pare na nandoon sa loob ng kalis, hindi yan ordinaryong alak lang at tinapay lang, kundi dahil nga sa binibigkas ng pare, yung kanyang pagdarasal, yung kanyang orasyon. Ito ay pagpapakita na ando doon ang presensya mismo ng ating Panginoon. Kaya that's why there is also an encounter between Jesus and the praying community. We are talking about the encounter of the faithful, the Christian community with Jesus. Ay, isipin nyo mabuti kung malinaw sa atin, kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa, ang ating tinatanggap ay si Jesus. Kayo nang tatanungin ko, hindi ba yun ang kailangan talaga para tayo lumago sa pananampalataya? Because our faith is all about a relationship with Christ. Yun lang, kailangan malinaw sa iyo. Kasi, typical din naman sa buhay natin, di ba? Minsan kasama mo na yung tao, hindi mo pa napapansin. Yun sana yung mawala sa misa ang puntahan yung pare yung ayaw nyo. Bakit ikaw? 2 biyaya tatanggapin nyo. 1, malinaw sa iyo na kaya ka sumisimbay hindi dahil kay Father. Kaya ka sumisimbay dahil kay Lord. Ikalwa, isipin mong ipunta mo ayaw mo. So, ibig sabihin, ang value para sa'yo, gano'n na lamang. Hindi ba pagka may halaga, yun yung binibigay talaga sa sarili. Yun you become a more Christian person when you see Christ rather than just a priest. If this is a continuous encounter, you are being reminded of the presence of God in your life. You live your life not apart from the Lord, but you live your life with the Lord. It has to be continuous so that we can always be assured na hindi talaga tayo mawawalay sa Diyos. If you can do it daily, much better for us.
Because that encounter with the Lord is solidified, is strengthened. And when we receive the Lord in Holy Communion, it also gives us, di ba, na ay hindi lamang pampalakas ang katawan. Hindi, bitamina yan ng kaluluwa. When we receive Jesus in Holy Communion, lalong-lalo na kung araw-araw, that's also feeding our souls. Diba? Kasi dito, hindi lang pangaral ng pare. Sa misa, hindi lang pangaral ng pare, papakinggan mo. Ang papakinggan mo dito, salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa buhay. Salita ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng gabay. O, kaya yung value na yun, napakahalaga nun. Kaya yung continuous encounter na yun, lalo ang higit na mahalaga. Dahil nga, mas nabubuo tayo, doon sa pananaw na ang buhay ko hindi ditat sa Diyos. Ang buhay ko dapat para sa Diyos. Hindi nga siya nakakapagpayaman, pero hindi ka naman magugutom. Kasi sa karanasan ko, siguro, sabi nga, pag naglilingkod ka sa simbahan, pinoprovide ni Lord dati, hindi naman sa mayaman ka, kundi lahat na pangangailangan mo, nandun naman. So, hindi ka na mamumroblema eh. Kahit maliit yung... Kasi nagsimula ako sa Caloocan, magkano lang sweldo ko sa simbahan. Maniwala ka, ang isang buwan siguro baka 300 lang o wala pa. Mga 200 plus lang eh. Pero stay in naman ako. So hindi ka na mag-aanap ng pagkain mo. Kaya ngayon pamilya ko, halos sa simbahan din si Jomar ko, ang trabaho, yun sa printing, di ba? Sa mga religious din. Tapos yung misis ko, tumanda na rin sa pagsisilbi sa simbahan. Choir naman siya, sa choir naman. Siya na yata yung pinakamatandang choir member dito sa Shrine ng Divine Mercy, yun. Kaya doon na umikot ang buhay namin talaga sa simbahan. Ang hiling ko lang sana, huwag sayangin nating mga sumisimba. Yung opportunity na makasama natin si Lord. And sometimes, kailangan talaga natin ng counting effort to discover the beauty of the Eucharist. We enter into a sacred embrace, with that sacrifice of the Lord by thoroughly preparing ourselves. What does it mean? Go to confession before you go to Mass and receive Holy Communion. Meron pagsisisi sa sarili, sa mga kasalanan ginawa natin. So, very basic yung ganitong mga bagay. Otherwise, parang pupunta ka lang sa misa, mechanical. Di ba? And of course, participate actively and wholeheartedly, during the celebration of the Eucharist. Ngayon, ang mga tao, titinker sa cellphone, di ba? Tapos, yung katabi niya, alam mo yun, nagkukwentuhan pa. Tapos, napapansin kung ano-ano sa paligid niya. So, it diminishes the value of the Mass kung ganito lang ang magiging actuations natin. Mayroon kasing mga kabataan na hindi aktibo sa parokya eh. Lalo ngayon, problema yung kabataan ngayon. Di ba yung masyadong nahihilig sa mga gadget, gano'n. Hindi nakamukha nung araw na sa simbahan, pagka may mga event sa simbahan, active yung mga youth eh. Mayroong mga talagang pagbabago ngayon sa kabataan na nagkukulang na sila sa mga spiritual na. Kaya siguro kailangan talaga matutukan yung youth. Kaya sabi ko, ulitin ko, full active participation and thorough preparation. Those are, I think, must-haves. So that that encounter, that value, talagang makuha natin, ma-maximize natin. Well, the Mass
is Jesus Christ who gave eternal life to all of us sinners. Simple lang yun, ano? Pero kailangan mong i-ano eh. Kailangan mo yung i-elaborate eh. Kasi hindi mo naman makakapture na ganun lang, lalo na hindi nakakaintindi. Ang ibig lang sabihin nito na si Jesus nag-alay ng buhay, muling nabuhay, para tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mamamatay dahil sa kasalanan at parusa na igagawad sa atin, kundi dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo magkakamit din ng buhay na walang hanggan. Yan ang meaning ng sinabi ko kanina. If we discover Christ in every Mass, it will become that font and summit ng buhay natin bilang Christian. Panahon ng pag-aalay at pagkakasundo, ngunit sa Ama, ito'y pagbubuhos ng biyaya at pag-ibig sa bayang tinubos. Kapalit ng walang hanggan, hinihintay ka niya araw-araw sa hapag. Halika na, kapatid, sa piling ng may kapal, dito sa ating simbahan.